panibagong alaga na naman ang bibida sa ating Wednesday Pest Day mga ka-RSP. Pero bago yan ay panoorin muna natin ito. Sa Asian culture, mayroong isang isda na pinaniniwalaan na nagsisimbolo ng good health, prosperity, wealth, and power dahil sa kadalasan nitong kulay na pula o ginto. Ito ay ang arowana o kilala rin bilang lucky fish at dragon fish. Pero hindi lamang ito sa kultura at swerteng dulot nito nakafocus dahil ang arowana ay isang espesyal na uri ng isda na kinakailangan ng tamang pangangalaga at proteksyon. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang mahahalagang impormasyon at tamang pag-aalaga sa mga arowana. Dito lang sa Wednesday Pets Day. Dahil sensitive po siyempre yung mga isda na alaga po ng ating guest ngayon, yung mga arowana, hindi po natin sila makakasama live dito sa studio. Pero para bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mga arowana, makakasama po natin ang presidente ng Arowana Keepers Philippines, si Owen Convocar. Sir Owen, good morning. Yo, what's up? Good morning po, ka-RSP. Good morning, Sir Owen. Paano nagsimula yung pagkahilig mo sa arowana at ano yung nag-udyok sa'yo na mag-alaga ng ganitong uri ng isda? Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-alaga talaga ng isda. Bumibili ako dati ng monster fish at goldfish, pinagsasama ko pa sila. Tapos, wala akong kakayanang bumili pa noon. Nung ngayon, nag-isip ako na magkaroon ng bagong pet, sinubukan ko mag-arowana. So, binigyan ako ng wife ko ng arowana, kaso namatay siya after 5 days. Oy, bakit? Tumalon. Tumalon. So, mismong birthday ko siya tumalon. Kaya simula nun, inaaral ko talaga kung ano ang tamang fish keeping ng arowana. Ayun, at nagtuloy-tuloy na at talagang naging hilig ko na talaga ang pag-aalaga ng arowana. Oo. Alam mo, ma-share ko lang, yan din ang alaga ng tatay ko. Mahilig siya mag-alaga ng mga isda at arowana. Pero paano ba ang tamang pag-aalaga sa mga isda? Actually, yung pag-aalaga ng arowana hindi naman mahirap. Kailangan lang natin unang-una space. Paglalagyan natin ng aquarium kasi malaki yung space na kailangan natin sa aquarium. Tapos budget kasi hindi rin ganun kadali mag-alaga ng arowana, marami rin silang pangangailangan. Tsaka di ba mahal din yung arowana? May kamahalan din, meron naman din po mga murang arowana. Apo, okay. yun. So, ano yung pagkakaiba po ng pag-aalaga po ng arowana sa ibang isda? Para sa akin, pare-pareho lang naman sila mga isda. Pero iba yung dating ng arowana sa akin. Yung character nila parang alpha sila eh. Parang iba sila, lumangoy, napaka-peaceful. Tapos napaka-relaxing. Napaka-relaxing. Totoo po ba na swerte yung pag-aalaga nito? Para sa akin, oo, naniniwala ako. Hindi naman masama maniwala sa swerte. Meron nangyari sa akin case dati, naghahanap ako ng trabaho, sobrang tagal na. Tapos hindi ako matanggap-tanggap. One time nakatingin ako sa aquarium ko, tapos tumalon yung arowana ko, natanggal yung scale niya. Okay. Nilagay ko siya sa wallet ko. On the next interview, job interview ko, natanggap ako. So, hindi ko masasabi kung swerte ba talaga siya or nagkataon lang. Pero para sa akin, kung naniniwala ka swerte, makakadagdag yun ng good vibes sa'yo at positive energy. Totoo naman. Okay. May iba't ibang klase ba ng arowana? Yes, pinaka-common at pinakamura na arowana is silver arowana. Silver, okay. Tapos meron tayong green, banjar, gold, and red. So red yung pinaka-premium ba ganun or Yes, pinaka-mahal? red. Okay. Actually, may mga mahal pa, yung mga ibang klase na, for example, albino super red, may mga ganun pa. Pero yung sa base niya, red po, from silver to red. Yung silver, mga nasa magkano? Ang price range po ng silver, makakabili ka more or less 1,000 pesos lang. Okay, 1,000. Pero ang kinaiba naman ng silver arowana, mas malaki siya. So, ito yung madalas pagkakamali ng mga newbie. Yung parang ganyan siguro sa may likod. Yung pinakamahaba. Yung black arowana po yan. So, okay. ang pagkakamali ng newbie, bumibili po sila ng silver arowana kasi mura. Hindi nila alam na mas malaking aquarium ang kailangan nila. So, mas mahal ang maintenance. Din. Yun. Okay. So, sir, para sa ating mga ka-RSP na gustong mag-alaga ng arowana, ano po yung mga tips na pwede niyong ibigay? Sa mga nagbabalak mag-arowana, tuloy niyo po yan. Sobrang sarap mag-alaga ng isda, especially ng arowana. Siguro, kahit anong pets naman, unahin lang natin ang research bago natin pasukin. Ito po yung pagkakamali ng newbie. Sa kahit anong pets, bumibili sila una ng pets bago sila mag-aral. For example, nagkasakit na to, tsaka pa lang sila magtatanong. Dapat unahin natin
mag-aral muna tayo kung ano yung tamang pangangailangan ng arwana bago tayo pumasok dito. Ayun. Ang sarap talaga nga sa mata eh, no? Opo, Pag napaka-relaxing tinitingnan mo po yung niya, mga arwana, napaka-relaxing. Alright, if you have social media, pwede ka ba naming ma-follow sa iyong Opo, social media? meron po akong YouTube channel, Owen Arrow Keeper. Tapos Facebook page na Owen Arrow Keeper din po. Tapos sa mga nagbabalak po mag-Arowana, pwede kayong mag-join sa grupo namin, Arowana Keepers Philippines, para po magkaroon kayo ng tamang idea at mas malalim na detalye sa tamang pag-aalaga ng arwana. Ilang arwana ang meron ka sa bahay? Siguro mga 10. 10 arwana. Opo, mga ganun po. Ang dami mong aquarium din Opo, siguro. marami. Sa aquarium ba yung mga yan? Well, thank you very much, Yes, Owen. salamat din po. Thank you so much. Panibagong kaalaman po muli ang ating natutunan sa ating Wednesday Test Day tungkol sa pag-aalaga po ng arwana. Thank you very much, Owen Convicar.